I'm Jovi Kalmov. Currently, I am the Vice President for NAFA, which stands for the National Federation of Filipino American Association for the state of Arizona. In order for me to perform very well, I really make sure that my physical and spiritual wellness is really in order. And of course, the help of MX3 capsule. This is the secret. MX3, dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Halina't gumising sa isang masaganang Pinas, kung saan may bayanihan, kasama ang mga nagtataguyod sa ating agrikultura. Kasama ka rin dito, ikaw mismo. Dahil sa masaganang Pinas, lahat tayo may benepisyo. Tuwing Sabado, alas 10:30 ng umaga. Samahan niyo kami at ang Department of Agriculture sa isang oras na talakayan ng higit na mahahalagang usaping pang-agrikultura. Masaganang Pinas sa DZRH. Tara na, halika na, tayo na sa Masaganang Pinas. Maulan man, no worries na amoy kulubang damit. Charm Fabcon, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max Alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, helps stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para Max Alaga, Max Protektado. ACS. Champion na milyonaryo pa. Pagkakataon mo na namang manalo ng 1 million pesos tax-free. Dahil eto na naman ang champion na milyonaryo pa. At ngayon, may papremyo na rin kami para sa inyong mga suking sari-sari stores. Ilagay sa isang malinis na papel ang iyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Maaari din ilagay ang iyong suking sari-sari store at ang kanilang address at contact number. Ilagay sa isang white legal-sized envelope na nakipag na rin man sa mga required proof of purchase o POP. Ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers o mga pouch ng mga sumusunod na makikita sa official website and Facebook page ng Champion na Milyonaryo Ba, Champion Bar, Champion Powder, Champion Liquid Detergent, Champion Fabric Conditioner, Champion Dishwashing Liquid at Champion Dishwashing Paste. At sa labas ng envelope, ilagay ang Champion na Milyonaryo Pa, ang POP na ginamit at ang MBC radio station na iyong pinakikinggan. Ihulog ang iyong entry sa mga drop boxes na matatagpuan sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. 1 million pesos tax-free ang pwede mong mapanalunan sa Grand Draw. Libo-libong piso ang ipamimigay sa mga weekly draws na gaganapin sa mga MBC stations nationwide. At may pa-champion gift box pa para sa iyong suking sari-sari stores. Champion na milyonaryo pa. Brought to you by Champion. Walang gimmick, tapat po sa inyo. Fabcon, amoy nakaka-joyful! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful! Fabcon, amoy nakaka-joyful!
Falcon. Amoy nakaka-joyful. Galalala Falcon! Galalala Falcon! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Kala Falcon. Amoy nakaka-joyful. Galalala Falcon! Galalala Falcon! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Kala Falcon. Amoy nakaka-joyful. Galalala Falcon! Galalala Falcon! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Kala Falcon. Amoy nakaka-joyful. Galalala Falcon! Galalala Falcon! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Kala Falcon. Amoy nakaka-joyful. Galalala Falcon! Galalala Falcon! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Kala Falcon. Amoy nakaka-joyful. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga mahagupit, lumalatay na komentaryo sa Himpapawid. 2x2. Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. 2x2. Humahataw na mga balita at impormasyon. 2x2. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na 2x2. Sisimula na ngayon ng Kamara ang pagsusuri at pagtalakay sa panukalang 7.2 trillion pesos National Expenditure Program para sa 2027, kasabay naman ng Senate impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Dalawa ang target ng Kamara na mangyari sa pagsisimula ng pagtalakay sa pambansang budget. Una, aprobahan ang spending plan sa oras at malinaw na paraan. At pangalawa, gawin ito habang ginagampanan ng mga prosecutor ang kanilang tungkulin sa impeachment trial ni VP Sara sa Senado. Hihimayin ng mga mambabatas kung magkano ang ilalaan sa bawat ahensya at programa ng gobyerno at kung makatwiran ang kanilang hinihinging pondo. Tiwala ang mga kongresista na ang mga pagdinig sa impeachment na ginaganap 3 beses sa isang linggo ay hindi makasasagabal sa 53 araw na schedule ng Kamara upang maipasa ang General Appropriations Bill bago matapos ang taon. Isyu ng bayan. Katotohanan. 2x2. At maitim ang balak
magtago ka na. 2x2, si Jerry at si Anthony. Narito na, 2x2, hahataw ng todo. Urado ka, 2x2, ang katotohanan. Dala nila, 2x2, walang sinasamba pali. Maniwala ka, 2x2, hataw ng husto, tol. Umasa ka, 2x2, 2x2. Hi. Maganda body. Lamig. Magandang umaga, bayan! Bayan! Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. Muli pong sama sa inyo ang 2x2 sa maulang umaga ng Friday! Yuhuu! Kumusta kayo mga textmates, mga text partners, mga kapamilya, kapuso, kapatid, kabarkada, mga kapitbahay? May pasok ba sa inyo? Yung mga Maulan ba? estudyante? Maulan ba sa inyong lugar? Puntahan na natin kaagad ang sitwasyon sa labas. Sige nga. Nagre-report ang ating ilang mga taga-subaybay. Sabi ni Engineer Bernard Castro, siya daw ay nasa Skyway. Skyway? Lakas ng ulan, sabi niya. Lakas ng ulan dyan sa parte ng Skyway. Ala ko, sasabihin niya, baha sa Skyway. Pag baha sa Skyway, patay. Merong ibang lugar na nakakaipon ng tubig. Oo. Pero sana mabilis na nawawala. Tama. Sabi ni Colonel Byron Tabernilla, yung binabanggit mo raw ay Alabat, Quezon. Alabat, Ayun, ayun. yung Alabat Island. Tama, ito yung mga may kalamansi. Binanggit din ni Engineer JC Ancheta, Alabat Island nga daw yung Alabat binabanggit Island. natin. Oo, doon tayo nagpunta. Ang mayor dati dyan, retired general pa. Oo, retired general. Ewan ko ngayon kung sinong mayor. Pero napakagandang lugar, Kumbachero. Hindi... Alabat. Oo, hindi ka magsasawang mag-stay. Siguro, pag mga... Meron bang mga magandang paliguan doon? Oo, pumunta ka na sa dagat. Hindi ba mabato? Hindi ba medyo may area siguro na hindi siya pang beach, ganun ba? May lugar na ganun, hindi lang ganung kalakihan. Yung napuntahan ko at least yung napuntahan kong lugar. Ang sinadya ko kasi doon Kumbachero, yung mga nagkakalamansi at saka yung sa buko. Maganda rin ang mga buko ang dyan. mahal na ng buko ngayon, ano? Isipin mong, di ba tayo, yung buko, hindi ka masyadong pagka lagi mong kinakaibuko, hindi ka masisiyan. Nung nandun kami, nagbibidahan kami gano'n, may umakyat lang sa buko. Tapos pagbaba, dala-dala, biniyak yung buko. Tapos lagay yung sabaw sa baso. Tapos, yung pinangkayod niya, yung mismong hiniwa lang doon sa may balat ng buko. Bilis. Parte ng bao niya. Bilis na gano'n. Doon sa bao mismo na yun, Kumbachero, sa bao mismo na yun, nandun yung buko na yung malauhog. Lampas ng konti sa malauhog. Okay. Tapos, nilagyan niya ng cocoa sugar. Cocoa sugar. Healthy. Cocoa sugar. Naku, napakasarap. Sabi ko, bakit ba pagka ganito pala kinakain mo doon sa lugar na yun, na-appreciate mo yung samantalang siguro nilalampas-lampasan lang natin yung buko. Ito, nilagyan ng cocoa sugar yung coconut meat na yon. Ako, sarap. At ang kayo naman, hindi tumaas ang sugar mo. Hindi tumaas ang sugar ko. Uminom pa ako ng sabaw ng buko. sabaw ng buko. Kaya sabaw ng buko, mataas ang sugar niyan. Mataas pa sugar niyan. Magandang umaga sa mga taga-Alabat. Mga taga-Alabat, Island. Alam niyo bang sabaw ng buko, yan ang gumamot kay Kumbachero. Yan sa sakit sa bato. Sakit sa bato. Naalala pa ba yun? Grade 1 pa lang ako. Yan ang pero nung nasa ABS nagkukang kayo, may medical ka. Medical, may UTI ka yata Yun. Sabaw ng buko lang. Sabaw ng buko lang. May diuretic effect kasi yan. Kaya nga yung iba ginaya na yan. Gumawa na ng mga deboting parang sabaw ng buko. Pero hindi sabaw ng buko. Ganun? Kasi pag sabaw ng buko, mapapanis. Yun, gumawa na sila. Ang tawag
Sabaw din ng buko. Hindi. Yung may mga electrolytes na, Electrolytes. electrolyte drinks ngayon. Pero lasang buko. Dati, buko lang yan. Sarap, Sa Mandaluyong, Makati, heavy rain, sabi ni Eric Dastas. Ito, may video pang ipinadala. Si Florante Rosales, isang RH reporter din. Nasa EDSA, Guadalupe area. Ano yan? Malakas din ang ulan. Traffic. Yan. Naku, Nagbibigay ng situation report. Yung mga reporter nating may edar na. Si Jonathan Lianes ay sa Baguio daw, sa Baguio ay paulan-ulan pa rin. Paulan-ulan Di din. ba ang Baguio talagang binuhusan na ng matinding Grabe, ulan itong no? mga nakakaraan. Baguio, Benguet area, ito sabi niya mayat-maya pa rin ang buhos ng ulan. Pabalik-balik ang buhos. Sabi ni Jonathan Lianes. Ayan, mga sitwasyon sa lugar ng ating mga taga-subaybay. Samantala, dito naman sa Metro Manila, parte ng Pasay, Parañaque area, may mga bahanang lugar. Nako. RH15, Giselle Recaport. Coming, Giselle! Sa Jerry Katunying tuguan yung mukha ng anyos na lola, matapos wala ng balanse dito sa nararanasan, nagatuhod ng baha sa EDSA Pasay City. Nako. Sa mga oras na ito, partikular sa tapat ng Heritage Hotel, malaki yung sugat sa noo sa mukha ni Lola na tumanggi nang magpabanggit ng kanyang pangalan. Kasalukuyan na siyang inaasikaso dito sa tanggapan ng Vehicular Traffic Investigation Section ng Pasay City at tinatrabaho na madala sa pinakamalapit na pagamutan sapagkat may kalaliman yung Ano nangyari? sugat. Ano nangyari, Giselle? Kwento sa atin ni Lola, naghahanap daw siya ng masasakyan kapag sana sa kanyang trabaho sa Taguig City. Pero na-aksidente sa baha dahil nga sa walang puknat na pag-ulan. Nadapa daw siya kanina habang naghahanap ng jeep na kanyang masasakyan dito. Oo, malalim yung sugat sa mukha at sa ulo ni Lola at merong isang pasahero na nagmagandang loob. Nadalin siya dito sa mga tauhan ng Vehicular Traffic Investigation Section. Malapit lang din yan dito sa EDSA Pasay City at maya-maya nga lamang ay inaantay yung mga tauhan na magbibitbit sa kanya sa pinakamalapit na pagamutan. Kagaya ni Lola, maraming pasahero yung naabala at napeperwisyo sa walang patid na pag-ulan at nagdulot pa nga ng mga pagbaha. Yung ilang mga mananakay, kanya-kanya ng lusong sa tubig baha, pero yung ilan nakikisilong po na dito sa binabanggit nating tanggapan at sa ilang sa hilera ng mga puno dito sa lugar sapagkat pahirapan nga sila kagaya ni Malalim-lalim na itong video na nakita ko. Parang lagpas na sa tuhod. Saan parte yan? Dito yan sa sulok ng EDSA Pasay City, ka Jerry. Oo. Bukod dyan, doon sa EDSA parte ng EDSA Pasay. Diyan sa may dating rotonda. Sa may LRT o sa may Rojas Boulevard? Sa Rojas Boulevard, pagkalampas na ito ng simbahan ng Baclaran. Sa Baclaran Church ay nakararanas na rin ng dapat na pagbaha sa mga oras na ito. Maging doon sa bahagi ng Andrews Avenue at sa tramo sa Pasay City pa rin yan. Yung mga sasakyan, lalo na yung mga light vehicle sa mga nabanggit natin na area, maging dito sa EDSA ay pahirapan na makalusong dito sa tubig baha. Kaya ngayon ang siste ay mabagal yung daloy ng mga sasakyan sa mga oras na ito. Yung lolang na aksidente, Giselle, ay papasok sa Taguig, kamo? Tapos galing siya ng dito sa Pasay. Ito lang din siya sa area ng Pasay. Nilusong niya na yung baha at nahihirapan nga din daw siya na maghanap ng jeep na kanyang masasakyan. Kawawa naman, daw sa Taguig City. Nagsusumikap na... May biyahe kasing, yung rotonda na yan, may biyaheng Bikutan dyan Bikutan, tama. May biyaheng FTI pa nga yata dyan. Doon ako dati sumasakay niyan So may rotonda FTI yan. Kung may nililigawan ako doon, dyan ako sumasakay. Alam na. Pa nga ka, Jerry Cato ni Lola na magpadala sa ospital dahil nagpupumilit ka na makapasok doon sa kanyang trabaho sa Taguig dahil ganitong masama yung alagay ng panahon. Pero yung mga nitong
nito nga vehicular traffic section ay nakumbinsi naman si Lola na magpadala sa pinakamalapit na pagamutan. Ngayon ay sa mga oras nito muling bumuhos na naman yung malakas na ulan dito sa area ng EDSA City kung saan gatuhod na nga ay lagpas na nga gatuhod yung nararanasang baha sa mga oras na ito. Ito si Giselle Ricoport para sa DZRH una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Mag-ingat po tayo mga kapuso, mga kapamilya, mga kapitbahay. Diyan po sa Caloocan ay walang pasok all levels. Face-to-face classes suspended in all private and public schools. Sa Maynila hanggang senior high school lang May ang suspension. Suspended ng face-to-face. Andiyan po pinapakita po namin kung nanonood po kayo yung mga lugar dito sa Metro Manila na suspended po yung klase. Nagtatanong kayo sa mga taga Quezon City. Ayan, may mga nagtatanong nga. Yung iba raw nasa school na. Nakapasok na, nakaalis na ng bahay. Buhos na todong-todong ulan. Kung nasa school na, mag-aral na kayo dyan. Magklase na. Safe pa nga sa school ngayon Wag lang yung lalabas pa, no? Hintayin nyo na lang yung pagtila mamaya. Samantala, sa Maynila, bumuhos na rin daw po ang ulan sa bang parte ng Maynila yan. RH9, Tina Nolasco. Kamintina! Katunyeng, Jerry, malakas na pabugso-bugsong buhos ng ulan ang nararanasan sa bahagi ng Abad Santos Avenue at Juan Luna Street sa Maynila ngayong umaga ng Lunes. Samantala, gutter deep na baha naman ang nararanasan sa bahagi ng Padre Burgos Avenue, southbound lane, katapat ng Kartilya ng Katipunan at maging sa Quirino Taft hanggang Vito Cruz. Dahil yan sa sunod-sunod na mga pag-ulan, kapansin-pansin din na ilan sa mga kalsada dito sa Maynila ang lubak-lubak na. Partikular sa southbound lane ng Padre Burgos Street at kahabaan ng Taft Avenue hanggang Vito Cruz. Sa kasalukuyan, possible pa naman Katunying Jerry sa mga light vehicles ang mga kalsada sa Maynila na may gutter deep na pagbaha at maluwag pa naman ang daloy ng trapiko. Una nang nagkansela ng pasok ang lokal na pamahalaan ng Maynila mula kindergarten hanggang senior high school sa lahat ng pampubliko at pribadong paaralan sa lungsod. Ito si Manila Girl Tina Nolasco para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ikaw Manila Girl ka pala. Manila Girl Si Giselle Promdi yun Ikaw pala Manila Girl. Iba talaga si Tina, si Aling Tina. Aling Tina. Laki ng inasenso. Dati nagbebenta lang ng kukutin Ngayon. Binusang mais tsaka mani. Tsaka butong pakwan. Ang sabi ho ng Pag-asa na hindi pa natin UL, pati mga taga-Pag-asa na apektuhan na rin. Biruin mo ilang linggo na rin silang walang tulog Walang pahinga mga taga-Pag-asa. Dahil tuloy-tuloy itong buhos ng ulan. Walang puknat. Yung, may mga nagkasakit na sa Pag-asa Luis, Maymay, Habagat, tapos may ay nako. Ito pa, ang sabi ho sa mga initial report kahapon, heavy rainfall and flooding due to southwest monsoon will have a significant level of impact in Metro Manila until Wednesday. The Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services. Pag-asa! Pag-asa! Ayun daw, hanggang Wednesday ulit. Hanggang Wednesday na naman. Yosep naman. Nakatuyo na ba kayo, Aling Tali? Napo po, inang. Paringat, take it away. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato ng kaldero. Tanggaling for everyday.
Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa belt. Ang plastic number 1 ko to. Tanggaling-galing mo, Smart dishwashing paste. ACS. May nagbago, may arte, may budget. Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with a White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with a White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Buklatin ang mga pahina. Balitang dapat alam mo. Balitang magdadagdag ng talino. Dahil bagong impormasyon, makibalita. Unang-una sa DZRH. Pangunahing balita. Kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Baha. Maulang araw ng Lunes, August 17, 2026. Narito na po ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Kamara sisimula na ngayon ang deliberasyon sa 2027 National Budget. Civilian agencies walang secret fund sa 2027. Dating disbursing officers inaasang haharap ngayon sa impeachment trial ni VP Sara. Panibagong oil price hike nakaamba bukas. DILG nagkasa ng investigasyon sa delayed response ng 911. At 8 mangingisda inaresto sa paihinan langis sa Batangas. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ito po si Anthony Tabern. Ito po si Jerry Baha. At ito ang Pangunahing balita. Sa detalye ng mga balita, kunin muna natin ang update mula sa Pag-asa. Si Ma'am Grace Castañeda. Nasa linya natin. Ma'am Grace, magandang morning! Yes po, magandang morning din ka Tunying and ka Jerry, maging sa inyo po mga taga-subaybay. So ngayon, maulan pa rin po yung panahon na ating mararanasan for most of Luzon at ilang areas pa ng Visayas. Dala pa rin po ito ng habagat and expect pa rin natin hanggang sa mga malalakas pa rin po yung mga pag-ulan sa Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Benguet, Zambales at Bataan, while dito din sa Metro Manila, Cagayan Valley, Calabarzon, most of Cordillera Region and Central Luzon, maging sa Ilocos Norte, Mindoro Provinces, Marinduque, Romblon, Camarines Norte, Camarines Sur, maging sa bahagi din ng Catanduanes, Albay at Antique. Generally, meron pa rin po tayong periods ng mga heavy rainfall. Hindi naman po ito continuous but any time of the day, posible po yung mga biglaang buhos ng ulan. Kaya doble ingat and pagiging alerto pa rin po para sa ating mga kababayan sa posibilidad ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Also, meron din po tayong minomonitor na low pressure area. Sa loob po ito ng ating area of responsibility, huling namataan sa layong 1,040 kilometers east of Northern Luzon. Sa ngayon, hindi po natin inaalis yung possibility na ito ay maging isang ganap na bagyo, but meron din po tayong another scenario na meron pa pong isang circulation na pwedeng mabuo dito naman sa may kanluran or sa west ng Northern Luzon. So, either of this circulation po, yung isang possible circulation, saka itong LPA po ngayon, yung pwede pong ma-develop at maging isang ganap na bagyo sa mga susunod na araw. But in terms of effect po, pwedeng yung direct effect nito is dito sa area lamang po ng Batanes. But
still yung mga circulation na po ito is pwedeng mag-contribute sa habagat. So expect natin sa malaking area po ng Luzon, habagat pa din yung patuloy po na magdadala ng mga pag-ulan. Miss Grace, matagal-tagal na tayong binabantayan ni habagat at parang nag-stay na sa atin. Meron pa bang humahatak sa kanya para maging mas malakas dito sa atin, sa Luzon? Sa ngayon po, wala pong humahatak or nag-enhance po dito. No? But generally, nasa papunta pa rin po tayo or nakikita po natin yung trend natin ngayon and in the next days is medyo lalakas po yung habagat natin. Kaya kung ikumpara po nitong, kung ikumpara po nitong nakaraang weekend is ngayon pong Monday hanggang Wednesday is pwedeng mas maulan po yung panahon natin. Nako. Ano ba, gaano kalalakas na ulan bang aasahan natin dito hanggang Wednesday? Sa ngayon po may mga areas tayo na may nakikita tayong possible yung 50 to 100 millimeters of rainfall dito po sa Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Benguet, Zambales, sa Kabataan. And sa mga susunod na araw po, pati din sa area ng Occidental Mindoro. Also tomorrow po nakikita natin possible din dito sa Metro Manila, sa nearby areas po sa Central Luzon at Calabarzon, possible po yung 50 to 100 millimeters of rainfall. So, ito yung yung sa mapang pinakita nyo, yung gawing kaliwa, yung western side, ano? Yes po, yung mga cloud cluster po dun sa western side na halos tumatagos po sa buong area po ng Luzon. Ito po ay associated with habagat. Pero ngayon wala akong natatanggap na notification yung orange or yellow or wala ba kayong alert rainfall warning ngayong oras na to? Sa ngayon po, meron pong yellow warning lang. sa area pa lang po ng Zambales and Bataan. Yung meron po tayong warning. For the area of Metro Manila, meron po tayong rainfall advisory. Yung pa namang yung pa namang Zambales at Bataan, since last week pa yan inuulan, ano? Kaya kumbaga saturated na ang lupa. Yes, tama. Parang Baguio rin. Opo, kahit po medyo umonti yung mga pag-ulan natin nung mga nakaraan, but since tuloy-tuloy, mas vulnerable po yung area nila kasi hindi po generally napahinga yung mga pag-ulan. Oo, nako. Merong nabanggit na LPA sa bandang norte? Meron po tayong LPA na sa karagatan po. Sa loob po ito ng PAR dito sa may bandang east po ng ating Northern Luzon area. Northern Luzon. Pero ito po ay hindi magiging bagyo, gano'n? For now po, hindi pa po natin nakikita na magiging bagyo. So, hindi po natin ruled out yung possibility sa mga susunod na araw. Tapos, movement niya po is northwestward patungo po sa area ng Taiwan. Either pong itong LPA na ito or yung isa pa pong possible circulation sa west naman ng Northern Luzon yung mabubuo. May epekto sa habagat ito, ang LPA na yan? Hindi po siya ganun ka-enhance yung effect niya kung i-compare natin kay Dolphin. Pero meron po siyang contribution or somewhat nai-influence pa din po niya yung habagat kasi siya po yung parang sinusundan na flow po nito. Meron tayong Luis Maymay. Ano susunod na pangalan ng bagyo, Ateng? Neneng po. Neneng. Si Neneng. Anak ni Manteba, no? Ate Grace, maraming salamat po. Magandang umaga po. Salamat Grace, po. thank you. Tayong lahat. Thank you. Grace Castañeda na ang Pag-asa. Pangunahing balita. Sa Makati raw, sabi ni Ka Annabel Tapalya, buhos ng ulan. Saan parte kayo ng... meron pang may picture. May pasok dyan. May pasok dyan sa Makati. Ang QC may pasok, Kasoji, Kasoji Jimenez. Meron. Sa Laguna, galit si Ka Jerry Labasan. Bakit dito sa amin walang ulan? Nagrereklamo. Magpahinga naman kayo. Tsaka si Ka Bet Labasan, magandang morning. Naalala ko, Ka Jerry, sa inyo sa Kalamban, lakas ng ulan, sa amin wala. It's a tie na ngayon. Palitan lang, Samantala, arestado ng Philippine Coast Guard ang 8 individual sa isang fishing vessel na sangkot sa paihi o iligal na paglilipat ng langis. Natagpo ang palutang-lutang ang sasakyan malapit sa baybayin ng barangay Makawayan dahil sa aberya sa makina. Sa inspeksyon, inamin ng isang crew na walang kaukulang dokumento ang barko at kargang petroleum.
Natuklasan ng Coast Guard na may 5,000 litro ng diesel ang barko, 4,000 litro para umano sa delivery at 1,000 litro para sa sariling konsumo. Patuloy ang case build-up ng Coast Guard. Iniimbestigahan na ng Department of the Interior and Local Government o DILG ang umanay mabagal na pagtugon sa isang 911 emergency call para sa 71 anyos na lalaki na inatake sa puso sa Taguig. Ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla, iniutos na niya ang investigasyon matapos mag-viral ang Facebook post ng isang netizen na si Basti Askri. Batay sa post, halos 10 minuto umanong tumawag sa 911 ang kanyang pamilya bago nakakuha ng tugon sa agarang tulong para sa kanilang ama. Inireklamo rin niya na walang automated external defibrillator o AED at iba pang mahalagang medical equipment ang ambulansya na dumating sa kanila, kaya napilitan umano ang pamilya na magsagawa ng CPR, ngunit kalaunan ay binawian din ang buhay ang pasyente nung nadala sa ospital. Taliwas sa alegasyon ng pamilya, sinabi ni Remulla na agad namang umaksyon ang 911 hotline sa kanilang distress call, habang iniimbestigahan pa ni Remulla ang issue sa kagamitan ng responding ambulansya. Parang ang nangyari yata dito, kumbachero, yung 911 kasi unified yan di ba? Yung 911, pag tinawagan mo, ibabato niya sa local. Dapat, ganun. So, ang pinagbatuhan daw po nito ay Taguig. So, yung Taguig, tumatawag sa 911, tinatanong yung eksaktong address. Kasi ang binanggit, binabasa ko yung statement ng Taguig 911 Ang sinasabi ng Taguig ay meron daw black number pero yung address wala. So tawag sila ng tawag, hindi na nasagot yung 911, yung Unified 911. So ang ginawa nila, tinatawagan nila yung number ng tumawag. Yung humingi ng tulong. Hindi naman nasagot. Kaya ang kinontak na lang ng Taguig yung barangay nila doon. Kaya yung barangay ang nakapagpapunta ng ambulansya. Parang ganun ang nangyari. Pero kung naibigay yung mga detalyeng ganun, mas mabilis sana yung responde. Dapat importante yun Hindi pwedeng kulang. Yung ganong mga impormasyon importante dahil minuto lang yan sa mga ganyang emergency. Talaga. Samantala, nakaamba ang panibagong big time oil price hike bukas. Batay sa pagtaya ng mga taga-oil industry, maaaring tumaas ng 375 hanggang 425 kada litro ang diesel. 2.50 hanggang 3 piso ang pwedeng itaas daw po sa gasolina. Iniugnay ng nakaraang taas presyo sa patuloy na pangamba ng supply sa gitna ng nagpapatuloy na tensyon sa gitnang silangan. Aabot ng hanggang 17 pesos kada litro ang maaaring ma-avail na discount ng mga PUV driver sa ilang gasolinahan. Ayon kay LTFRB Chairman Vigor Mendoza, dahil bukod sa itinaas na fuel subsidy discount ng pamahalaan, meron ding ipinatutupad na loyal customer program ang ilang gas stations. Sinabi ni Mendoza na bukod sa 12 pesos per liter na subsidy discount ng gobyerno, ay may alok din ang mga piling gasolinahan sa bansa ng 5 piso per liter na maximum loyal customer discount. Nahulugan niya na maaaring makatipid ang mga PUV driver ng hanggang 17 pesos sa kada litro ng produktong petrolyo. May nanalo na! Tumutok sa DZRH at manalo ng isang 1,000 pesos sa Malacash promo kasama ang Charm Popcorn Purple Eternity. Si Sherwin ay nagtatampisaw sa Boracay. Ito munang si Don Carlos ang kasama ng Charm Fabcon Purple Eternity sa ating Malacash promo dyan sa Barangay San Isidro, Sampaloc, Maynila. Don Carlos, Don! Go, go, go! Magandang morning, Katunying, Ka Jerry. Dito walang tigil ang ulan kaya nakisilong muna kami, no? Pero dito nananatiling malinis ang kalsada sa San Isidro, Sampaloc, Maynila dahil kay ate na ang sipag maglinis. Ano pong pangalan? Mirasol de Leon. Ayan, Nanay Mirasol, ano pong trabaho nyo? Pero kanina nakita naman po namin nagwawalis po kayo.
Street sweeper. Ayun, ang sipag, Street sweeper. Katunying, kahit maulan, si nanay tuloy-tuloy ang pagwalis. Oo. Ayan, nanay, isang tanong lang po dahil sabi niyo nakikinig kayo sa DCR. Sino po ang paborito niyong announcer? Anthony Taberna, Jerry Baha, 2x2. Ayun, kaya naman pala bigyan na natin yan ng 1,000 pesos. Nanay, kapag nasagot mo pa ating word of the day, meron ka pang medium component. Ano pang word of the day natin, nanay? Evasive. Ayun, evasive. Ibigay na natin ang DZRH medium component at sa atin ang Astron, alagang Astron, alagang maasan at syempre ang Charm Fabcon Purple Eternity. Nanay, dala niyan ang 100 bango ng bulaklak kaya kahit tag-ulan pwede mong gamitin. At syempre ito, perfect for habagat season ang DZRH umbrella. At syempre, uuwi mo rin tong Malakas Promo grocery basket galing po sa ACS at DZRH. Congratulations, nanay! Thank you. Ayan, ang lakas ng ulan dito ka, Jerry Katuning. Kaya naman sa mga gusto pang manalo ng 1,000 pesos, tutok lang dahil kami na po ang mag-iikot. Napakalakas ng ulan. Dito lang po yan dito sa DZRH Malakas Promo. Ako po nyo nakasama, Don Carlos Pobre para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Pagka ba umuulan, pwede bang exempted na sa pagwawalis, nanay? Opo. Oo, wag na ako kayo magwalis pagka umuulan naman. Pag minsan po, naabutan po ako ng ulan sa daan. Inabutan lang kayo. Huwag kayong magpapaulan. Ilang taon na ho ba kayo? 48 po. Hindi halata. Hindi halata? Mukhang 49 lang eh. 48 kayo? Apo. Huwag kayong nagpapaulan. At saka po, yung kung winawalis nyo ay tatangayin din naman ng tubig yun papunta sa tatangayin din naman sa invernal yun eh. Hindi, pinapasaya lang namin kayo. Ingat po kayo, pwede nanay. Pwede po makiusap. Pwede po. Ano po ba ang pakiusap nyo? Mananawagan lang po sana ako, yung anak ko po yung nahanap ko po. Ganun po. Bakit? Iniwan po siya sa Nabotas. Hindi ko pa po siya nakikita po simula po ng 2018. Naku, tagal na. Opo. 8 taon na. Ilang taon na yung anak nyo? 27 po. Iniwan nyo sa Nabotas, ganon? Iniwan po nung napangasawa po niya. May asawa, nag-asawa na. Tapos, opo, iniwanan. Iniwanan po. Iniwanan. Yung anak nyo babae? Babae po. Wala kayong contact mula nung 2018? Wala na po. Wala na. May anak ho ba yung anak nyo? Meron po. Magdadalawang taon po. Paano nyo nalaman na iniwan kung wala kayong contact? Pinost po sa Facebook. Nino? Nung vlogger po. Tapos po, akala po namin tutulungan po. Hindi po tinulungan. Teka, saan sa Nabotas yan? Hindi po sinabi po eh. Mahirap pala itong... ano pangalan? Pangalan na lang. Ano po, Rosemary Buban. Rosemary Buban. Rosemary Buban. Ay sige, manawagan na kayo, nanay. Rosemary, kung nakikinig ka, ito si mama mo, si Mirasol de Leon. Namimiss na kita eh. Sige po, paano, alam ba niyang umuwi dyan sa inyo? Alam ba niya lugar niyo? Hindi po niya alam na nandito na po ako sa Quezon City. Ang alam ho niya ay nasaan kayo? Nasa Quezon po. Quezon Province. Quezon. So andito na kayo. Paano ba kayo makokontak kung sakasakali? Meron pa akong cellphone number. Okay lang ba na sabihin natin? 0930 sige po. 38-01650. Sige po, pakiulit po ninyo. Ulit po, Nay. 0930-38-01650.
Ayan. Oo, sige. Sana magkatagpo kayo ng anak ninyo. Mag-iingat din kayo. Baka kung sino-sino naman na mag-text at tumawag sa inyo, i-scamin pa kayo. Marami hong nag-i-scam sa mag-iingat kayo. Sige po. Nanay Mirasol, mag-ingat kayo. Opo, thank you po. Nanay, ingat po kaya sa mga tatawag dyan. Lehitimong impormasyon lang po ang ibigay kay nanay para mahanap niyo po ang kanyang anak. Balik dyan sa inyo, Katunying Kadyo. Ayun. Hirap kasi ngayon yung mga numerong... Kaya actually, nag-aalala akong sabihin niya yung number. Don, ikaw nang tumulong ng husto dyan kay nanay. At mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. 7:28. This time check is brought to you by Fabcon. Amoy nakaka-joyful! I'm Danvic Briones. I'm a visual artist and a cook, and this is my MX3 story. How does MX3 help you when it comes to your health? Canada made me slow down. What that does, lalo na with MX3, it enhances that because it's organic. So it helps you sustain that healthy lifestyle na hopefully will still be standing and being active in the next 30, 40, 50 years. MX3, dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Champion na milyonaryo pa. Pagkakataon mo na namang manalo ng 1 million pesos. Tax-free! Dahil eto na naman ang champion na milyonaryo pa. At ngayon, may papremyo na rin kami para sa inyong mga suking sari-sari stores. Ilagay sa isang malinis na papel ang iyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Maaari din ilagay ang iyong suking sari-sari store at ang kanilang address at contact number. Ilagay sa isang white legal-sized envelope na nakipag na rin man sa mga required proof of purchase o POP. Ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers o mga pouch ng mga sumusunod na makikita sa official website and Facebook page ng Champion na Milyonaryo Ba, Champion Bar, Champion Powder, Champion Liquid Detergent, Champion Fabric Conditioner, Champion Dishwashing Liquid at Champion Dishwashing Paste. At sa labas ng envelope, ilagay ang Champion na Milyonaryo Pa, ang POP na ginamit at ang MBC radio station na iyong pinakikinggan. Ihulog ang iyong entry sa mga drop boxes na matatagpuan sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. 1 million pesos tax-free ang pwede mong mapanalunan sa Grand Draw. Libo-libong piso ang ipamimigay sa mga weekly draws na gaganapin sa mga MBC stations nationwide. At may pa-champion gift box pa para sa iyong suking sari-sari stores. Champion na Milyonaryo Pa. Brought to you by Champion. Walang gimmick, tapat po sa inyo. Oh, so good! Komeo so tanghon! So bagay sa bawat celebration! So easy, so dami! Komeo so tanghon! Komea Sotanghon. So good! Sotanghon! Ang bango ng sampayan! Tara na magsayawan! Fabcon. Amoy nakaka-joyful! Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride! All you need is pride! ACS! Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm Fabcon, bangong kumaka-bloom, tanggal amoy kulob sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumaka-bloom sa charm. Charm Fabcon. ACS! Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng unique toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start.
while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection para max alaga, max protektado. ACS. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calafabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calafabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calafabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calafabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calafabcon, amoy nakaka-joyful. Naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Champion na milyonaryo pa! Pagkakataon mo na namang manalo ng 1 million pesos. Tax-free! Dahil eto na naman ang champion na milyonaryo pa. At ngayon, may papremyo na rin kami para sa inyong mga suking sari-sari stores. Ilagay sa isang malinis na papel ang iyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Maaari din ilagay ang iyong suking sari-sari store at ang kanilang address at contact number. Ilagay sa isang white legal-sized envelope na nakipanghalin sa mga required proof of purchase o POP. Ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers o mga pouch ng mga sumusunod na makikita sa official website and Facebook page ng Champion na Milyonaryo Ba, Champion Bar, Champion Powder, Champion Liquid Detergent, Champion Fabric Conditioner, Champion Dishwashing Liquid at Champion Dishwashing Paste. At sa labas ng envelope, ilagay ang Champion na Milyonaryo Pa, ang POP na ginamit at ang MBC radio station na iyong pinakikinggan. Ihulog ang iyong entry sa mga drop boxes na matatagpuan sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. 1 million pesos tax-free ang pwede mong mapanalunan sa Grand Draw. Libo-libong piso ang ipamimigay sa mga weekly draws na gaganapin sa mga MBC stations nationwide. At may pa-champion gift box pa para sa iyong suking sari-sari stores. Champion na Milyonaryo Pa. Brought to you by Champion. Walang gimmick, tapat po sa inyo.
Curious ka ba sa maraming bagay? At mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Ay, ingat-ingat po kayo mga kapamilya, kapuso, kapatid, kabarkada. Patuloy po ang malakas na ulan pero kahit na ganitong ang panahon, kumbatsero, napapansin ko ang dami talagang gustong maging healthy. Exercise, vitamins, healthy food. Pero minsan, nakakalimutan nga natin yung isang mahalagang bahagi ng katawan. Yan po ang tiyan. Ay, tama ka dyan, kumbatsero. Pagka hindi maayos yung digestive system natin, pwedeng maapektuhan yung overall well-being. Kaya mahalagang alagaan ito araw-araw. Hindi lang kapag kami nararamdaman na. Kaya magandang idagdag na po natin sa ating daily routine ang BioPro. Dahil ang BioPro ay may 19 probiotic strains na nagtutulungan para suportahan ang healthy digestive system at mapanatili ang balanse na good bacteria sa ating tiyan. Hanapin lang po ang BioPro sa Mercury Drug at iba pang leading drugstores nationwide. Available na rin sa inyong mga favorite online shopping platform. BioPro ang inyong daily probiotic partner. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Upang sugpuin ang lumalalang kaso ng illegal online gaming sa bansa at protektahan ang mga manlalaro laban dito, inulunsad po ng PAGCOR ang PAGCOR Guarantee website. Maaaring i-check ng publiko ang nasabing website kung lisensyado at lihitimo ang isang online gaming site bago sila maglaro o magbayad. Regular na ina-update ang website at may direktang link ito sa mga lisensyadong gaming platforms. Ayon kay PAGCOR Chairman Al Tenco, matutulungan ito ang publiko na makaiwas sa panlilinlang habang pinoprotektahan ang kanilang karapatan bilang manlalaro. Paalala po ni Chairman Tenco na maging mapanuri sa bawat online gaming activity na sasalihan sapagkat dumarami ang mga reklamo hinggil sa mga illegal na gaming sites na hindi nagbabayad ng panalo. Para sa kalagdagang impormasyon, bisitahin ang pagcor.ph/PAGCOR Guarantee. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Balikan natin ang ating mga RH reporters. May follow-up tayo dun sa grade 11 student na napatay sa saksak ng mga kaklase. Nako. RH5, Val Gonzales. Coming Val! Jerry at Anthony nasampahan na ng kaso ng Quezon City Police District Criminal Investigation and Detection Unit ng kaso. Ang tatlong mga kabataan kabilang na ang 18 anyos at 2 minor de edad nasampahan na ng kaso sa prosecutor's office dahil dun sa pagpatay sa 16 anyos na senior high school student dito sa Barangay Pasong Putik proper sa lungsod ng Quezon. Homicide ang kasong isinampa ng QCPD Sido laban sa tatlo na kinabibilangan ng 18 at yung 2 minor de edad. Nakakulong ngayon dito sa tanggapan ng Sido, dito sa loob ng Campo Karingal, yung 18 anyos habang yung 2 iba pa na mga CICL o Children in Conflict with the Law ay nasa Mulabe, isang DSWD facility na nandito sa lungsod ng Quezon. Ayon dito sa Quezon City Police District Public Information Office, away sa loob ng bilyaran ang pinagugatan ng insidente na humantong dun sa suntukan hanggang sa mauwi sa pananaksak dun sa 16 anyos na biktima na nagtamo ng sugat sa kanyang kaliwang bahagi ng dibdib at dun sa kanyang bahagi ng likuran. Yung tinamo itong 16 anyos na biktima na dinala pa sa pinakamalapit na pagamutan sa Commonwealth Hospital pero idiniklara ng mga doktor na dead on arrival yung biktima. Ayon sa QCPD, magkakakilala at sa isang eskwelahan lamang nag-aaral itong tatlong mga biktima. Hindi pa malinaw, Jerry Anthony, kung ano ang motibo sa pananaksak ng estudyante sa kapwa nito estudyante na nagresulta sa kanyang pagkamatay. Saan banda yung Pasong Putik, Val? Saan area yan? Kung nandiyan ka sa Commonwealth? Sa kupito ng Pasong Putik dito sa may area ng Lagro, sa may area ng sa Bendan Lagro pala, malapit sa Fairview. May bahagi ng Lagro. Dahil doon nag-aaral itong tatlong mga
biktima na magkakakilala, pero sa ngayon ay hindi pa Sila nag-aaway-away. Sa pamunuan ng Quezon City Police District kung dati nang may awayan itong tatlo, pero walang ganong mga impormasyon pa habang nagsasagawa pa rin yung QCPD ng kaukulang investigasyon. Homicide yung isinampat, inaantay pa kung anong magiging desisyon ng prosecutor's office dun sa 18 anyos na nakakulong ngayon dito sa loob mismo ng Kampo Karingal. Parang tila na ulan dyan sa Karingal, Bala. Bago ninyo ako tawagin na Jared Anthony, ay malakas ang pagbuhos ng ulan, pero ngayon ay patila na. Pero mababasa ka pa rin kung ikaw ay walang dalang payong. Maulan dito sa bahagi ng Quezon City, at kung titingnan mo yung kalangitan ay maulap, maitim, indikasyon na uulanin ang lungsod Quezon at iba pang bahagi ng Metro Manila sa susunod na maghapon hanggang mamayang hapon, Jared Anthony. Thank you, Val. Mula rito sa Kampo Karingal, kasama ko pa rin si Cliff Javier Jr. Ako si Val Gonzales, DJ una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Kurt and Gina Young. Ay, magandang morning. Wala ba tayong siopaw dyan? Kumusta ba dyan sa lugar ninyo, sa may Araneta Avenue? Malaki ba ang improvement? Diyan sa may Talayan. Mukhang maganda ang mga kwento dyan sa Araneta Avenue ngayon. Sana lang ma-sustain, kumbatsero? Speaking of teenagers, mga juveniles, kumbatsero, sa New York City pala ay may problema ngayon ang kanilang tagal-tagal na ako hindi nakakauwi. Umuwi ka muna nang malaman mo na yung mga McDo pala doon pinapasok ng mga teenager. Ha? Oo. Kaya meron pong tinatawag pinapasok asin nanggugulo. Nanggugulo. Hindi para kumain, nanggugulo. Ang tawag daw po teen takeovers. Teen takeovers. Parang mga teenagers to, hindi daw nag-aaway sa loob ng mga establishments. Ang sabi daw, take over yung buong establishment. Mag-aaway sila, kumbatsero. Ang sabi po sa report ngayon doon ay these are no longer random fights. They are coordinated groups that storm into restaurants and businesses, start violence, and live with almost no consequences. Ayun, so nanggugulo talaga yung mga maraming mga hamog na mga bata. Wag niyong gagawin sa Jollibee dyan yan, ha? Ay nako. Oo, maraming mga hamog talaga ngayon, kumbatsero, dahil nga dun sa protection na tinatawag sa mga juvenile delinquents. Happy birthday kay Mr. Charlie Bautista, Executive Officer ng Intel Division ng Bureau of Immigration. Aba, ayan. Si Charlie, birthday. Ayan, si Boss Charlie. Next month na raw pala ang paglipat ng immigration doon sa building. Tapos na pala yun. Tapos na yun. Eto, may nagre-report sa ating isang immigration officer. Pangalan, ha? Immigration officer. Maliit nga, sabi. Maliit nga daw yung entrada. Yung driveway. Mainam lang namang maliliit kasi yung ibang mga taga-immigration, mga big time ang sasakyan Baka naman makapasok diyan Baka naman kasosyo ito ng ano yung sinabi ni Wigo, kasosyo ng Toyota Wigo. Yung joke. Yung joke ni Jen Sumarjaga. Yung kay Jen. Eto pa, sa Mandaluyong may gumuho dyan. Lumang building along Calentong. Ito ang follow-up ni RH52, Edniel Parosa. Kami na Jel! Jerry at Anthony, bumuhos man ang malakas na ulan ay halos patapos na rin naman na itong clearing operations ng Mandaluyong City Government sa bahagi nitong gumuhong gusali sa Calentong Street. Boundary lamang ito ng San Juan City rin ngayong umaga na ito ng Lunes. Ayon sa lokal na pamahalaan ng Mandaluyong, bukod sa paglilinis ng debris makaraan ng pagguho kahapon, kailangang matiyak itong kaligtasan ng lugar. Itong pagguho kasi napatid na sinisilip na dahilan itong insidente ay ang tuloy-tuloy na ulan ditong nakaraang mga linggo. Makikita nyo dito sa makuha natin ngayong araw, daanan ng mga motorista rin ito. Jared Anthony, ito pinakakalentong. Nadadaan ako dyan. Dito nadaan yung mga jeepney. Liban dyan, paliban doon sa pinakadaanan nitong kalentong, yung katabi mismo nitong gusali ay creek ng Kalentong Bridge. Kaya pinangangambahang magdulot pa ng disgrasya itong pagguho ng canopy. Kapag lumala itong sama ng panahon gaya ng nararanasan ngayong maulang umaga. Lalambot yan Bilang precaution, nagkabit na ng temporary shoring system o yung dagdag na structural support
itong Disaster Risk Reduction and Management Office ng pamahalang syudad. Hindi lang makita dito sa pasad, pero sa loob nag-install ang otoridad ng mga dagdag na kahoy para hindi tuluyang gumuho yung gusali, parang karagdagang poste ito. Nakakordon na rin itong area sa labas upang maprotekta ng mga motorista at pedestrian, pero nakaka-apekto naman ito sa daloy ng traffic dahil isang lane lang itong kinakain isang lane itong kinakain sa kalsada. Anong building yan? Edniel? Anong klaseng building yan? Private building ito. Yung kanyang signage sa labas ay isang pawn shop. Pawn shop? Tinatanong natin yung mga workers dito na ipinadala ng LGU. Sila yung pinaka-clearing team. Pawn shop din ang kanilang batid na nag-ooperate dito matagal na. Matagal na. So hindi naman condemned. Baka naman sobrang tagal na ng building pwede na i-condemn yan. Mukhang condemn nga yan, ano? Matagal nang declared na condemned. In fact, less than a month bago gumuho, Jerep Anthony, ay talagang may notice na na gigibayin ito. Pero dahil nga naunahan ng mga pag-ulam, ay mabuti, walang nadaganan, ano? Dapat ikuha na siya. Tawag dyan? Lagyan ng police line. Lagyan ng police line para walang makatawid. Kakausap natin yung mga nandito clearing team at kanilang binabanggit na wala pa rin silang idea kung kailan yung pinaka-tuloy ng demolition. Pero dahil kinakakordon ito at isang lane ng kinakain, alam nyo, pati yung mga estudyante, halimbawa, dahil palibasa walang suspension ng klase ngayon sa Mandaluyong, kinakailangan pang umangat sa kalsada para maglakad. At yan ang problema dito na siguro dapat ma-address. Kung hindi man mag-suspend na ng klase dahil may mga bahana rin area dito sa area ng Mandaluyong. Kaya ang sitwasyon dito, dahil sa malakas na buhos ng ulan, umaabot yung dagok hanggang dito sa mga pedestrian at mga motorista na dumadaan dito sa lungsod ng Mandaluyong, partikular sa Calentong Street, papasok at palabas sa syudad ng San Juan. Ako sa Edniel Parrosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Edniel. Engineer Carlos John Mercado, magandang morning. Magandang morning. Kasama sina James Brosas at ang team nito ng PLDT. Subok na matibay, subok na matatag. Attorney Mac, Attorney Romulo Macalintal, magandang morning. At ganoon din kay Attorney King Moises Pagaduan. Sabi ni Colonel Moy na sila daw ay laging nakatutok. Birthday, yung kanyang anak, si Attorney King Moises Pagaduan. Happy birthday! Colonel Pagaduan, kumusta ba yung Aulo Dam? May tubig siguro ngayon yan. Mataas ba na tubig, Colonel? Ay, baka kailangan nyo nang palitan yung bubong ng yung mga bahay. Lalo ngayon, nagkakabistuhan kung alin ang may butas. Buti na lang, may bubong na maasahan. Gawa sa state-of-the-art technology. May aluminum na. May pintura pa. Now available na rin sa pre-painted tiles pan. Para sa eleganteng bubong na matibay na, makulay pa. Mag-Cherylum pre-painted ka na. Ay, Secretary Art Tugade ng DOTR. Former Secretary, magandang morning. Baka gusto mo na rin palitan yung auto mo, Sec Art, ha? Mataas ang presyo ng gasolina ngayon. Ang taas din ang demand ngayon sa EV. Tataas na naman bukas. Ay, nako. Buti na lang at merong Cherry Tiggo REV. At alam nyo ba, ang Cherry Tiggo REV ay isang 7-seater plug-in hybrid electric vehicle o PHEV na nakapagtala ng best-in-class fuel efficiency rating na 84.28 kilometers per liter of gasoline equivalent matapos ang fuel eco run ay sinagawa ng Department of Energy noong 2025. Nauna po ang Tiggo REV sa mga sasakyan sinuri sa mga kategoryang plug-in hybrid, diesel at gasoline. At alam mo ba, Kuya Mel Magno, dyan sa NAIA, ang Tiggo REV ay may 1.5 liter turbocharged engine at may pinagsamang electric at hybrid driving range na hanggang 1,400 kilometers. Isang full tank at charge. Tinatanong mo siguro, Secretary Vince Dizon at Secretary Ralph Recto. Secretary Ralph Recto, mura lang to. 1,578,000 lang. Meron ka ng Tiggo REV. Kayang-kaya. Kaya ano pa hinihintay nyo? I-test drive na yan! RH number 1.
Fabcon. Amoy nakaka-joyful! Fabcon. Amoy nakaka-joyful! Sa pagbabalik tanaw sa 87 taong legasiya ng DZRH, napagtagumpayan na ng kauna-unahang himpilan ng radyo sa Pilipinas ang iba't ibang pagsubok, kabilang na ang bangungot noong panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig. Impormasyong naihatid ng himpilang KZRH ang siyang naging kaagapay ng mga Pilipino at nakasama hanggang sa nakamit ang kalayaan. At nang muling mapas sa kamay ng mga Pilipino ang kasarinlan, nagbukas din ang panibagong yugto para sa himpilan. Mula sa KZRH na kalaunay naging DZRH, ang mga balita at impormasyon ang nagsilbing gabay ng mga Pilipino. Naging hudyat ito ng panibagong simula at patuloy na paglago, kasabay ng pagsilang ng mga programang nag-iwan ng bakas sa kasaysayan at sa puso ng bawat Pilipino. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Good Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. NBS, Trending and Battle Show. Nakahandang sa ating balitan mga kaibigan sa Rapido Hataw. Public Service Hour. Siyempre pa, una sa Pilipinas. Una Ayan sa... ang kabuhanan din pala tuntunan ng break time. Sabay niyo na po ang mga balita at talakayan sa Balansyado. Maraming Ngayong ika-87 taon ang kauna-unahang himpilan ng radyo sa Pilipinas, ang DZRH, patuloy pa rin magbabalita, magseserbisyo at magbibigay pag-asa sa iba't ibang sulok ng bansa. 1994 nga nang inilunsad ng One Nation, One Station sa inisyatibo ni MBC Media Group Chairman Mr. Fred J. Elizalde. Naabot ang nasa 97% ng populasyon sa Pilipinas gamit ang nationwide satellite broadcast. Patunay ang 20 relay stations mula Luzon, Visayas at Mindanao sa patuloy na dedikasyon ng DZRH sa loob ng maraming dekada. Then that is my end. Tumutok sa pinaka-importanteng paglilitis ng impeachment court ngayong taon. The Impeachment Trial of Vice President Sara Duterte. At DZRH Special Coverage. Kasabay ng mga hamon at pagbabago sa paglipas ng panahon, nananatiling tapat ang DZRH sa paghahatid ng serbisyo sa publiko. Mas pinalawak ang pagpapaabot ng balita at impormasyon, hindi lang sa radyo, kasama na rin ang telebisyon, live streaming at social media para ihatid ang mga kwentong makabuluhan at napapanahon saan ka man naroroon. Mula noon hanggang ngayon, mananatiling kaagapay mo ang DZRH, naninindigan sa paghahatid ng katotohanan at sa paglaban sa patuloy na pagkalat ng disinformasyon at sa pagyakap sa makabagong teknolohiya at sa patuloy na pagsulat ng kasaysayan, mananatiling kasama mo ang DZRH saan ka man sa mundo. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas.
Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes. Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat. Life goes on! Nine, good morning, Lakay. Good morning, Sister Ann. At good morning. Magandang mainit na umaga. Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming Sa salamat. Pilipinas, una sa Pilipino. Ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Ating mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS. Trending and Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point of Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Pilipino, dito lang sa Wizard. Match of entertainment and lifestyle. Ito ang NBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. The Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. TNVS. Trending and Viral Show. Nakahandang Sa ating balitan mga kaibigan sa Rapido Hataw. Public Service Hour. Siyempre pa, una sa Pilipinas. Una Ayan sa ang kabuhanan din pala tuntunan ng break time. Sabay niyo na po ang mga balita at talakayan sa Balansyado. Maraming salamat. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si Cesar Chavez para sa special on Saturday ng DZRH. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View.
Simula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat. Life goes on! Nine, good morning, Lakay. Good morning, Sister M. At good morning. Magandang mainit na umaga. Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming Sa salamat. Pilipinas, una sa Pilipino. Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang Ay, dun sa mga nagtatanong kung may pasok sa Senado. Meron. So may impeachment. Tuloy yung impeachment. Impeachment. Wala pang announcement. Di ba, Senate President Win Gatchalian may pasok. So, babaguhin daw yan. Plano nilang baguhin ang plano nilang gawing gabi. Oo. Magtrabaho muna ang Senado ng umaga. As senators. Ayan. Tapos sa hapon hanggang gabi na yung as judges. Palagay ko, maganda rin yun. Pwede, dahil sa palagay ko nga, pwede yun. matataon yun sa mga newscast. Oo. Saka mapagtutunan nila yung budget talaga. Yung budget season eh. Si birthday pala ni Kid Abdul Rahman. Ayan. Greetings from Raquel and Yakub Abdul Rahman. Sabi ni Kuyang Mel Magno. Tsaka si Joey Garcia ng Ray Ken. Wala ba tayo dyan? Joey. Tsaka yung yung isa mong restaurant, yung maraming gata. Maraming gata. Joey, happy birthday. Bilo-bilo. Bilo-bilo. Pwede. Bye! Happy weekend! Damdaming bayan! Susunod na! Long after the thrill. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Good